Mga ka-Daddies Frankie, ang mga nangyayaring nagaganap ngayon sa ating founder ni Daddy Frankie. Alam nyo mga ka-idol kung anong mga dahilan kung bakit pinagdiskusyonan ang pagcha-charity ni Daddy Frankie ng DSWD sa kanilang lalawigan. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Kung may mga komento kayo, opinion, reaction regarding this, ano kaya ang mga dahilan kung bakit napansin, pinakialaman ng DSWD ang ginagawa ni Daddy Frankie sa pagtulong sa ibang tao? Please comment section below right now. Grabe mga ka-idol, mga dahilan mga ka-idol kung bakit pinahinto nila si Daddy Frankie kaysa sa mga ginagawa ni Daddy Frankie sa pagtulong sa mga taong nakatira sa lansangan. Unang-una, napapahiya ang DSWD ng kanilang lalawigan. Yan po ang number 1. Dahil alam nila na maraming nanonood na hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo kay Daddy Frankie, mga ka-idol. Nahihiya po dahil actually obligasyon po ng DSWD to monitor sa mga taong dapat tulungan pero hindi nila nagawa punto por punto. Ngayon, anong ginagawa ng DSWD? Ginigipit si Daddy Frankie. Napapahiya sila. Dahil sa kanilang kapabayaan. Yun lang po dun ang katotohanan mga ka-idol. Yan sa mga nandyan. Again, don't forget to subscribe to YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Alam nyo mga ka-idol, namangha, natulala, nagulat, nabigla si Daddy Frankie sa nabalitaan niya. Sa sulat ng DSWD sa kanya. Mga ka-idol, dahil alam ng DSWD na malalaman ng sambayanang Pilipino sa buong Pilipinas ang kanilang pagkukulang sa kanilang lalawigan. Yun lang po dun. Magkano lang naman ang naitutulong ng DSWD? Mabuti nga may charity vlogger katulad kay Daddy Frankie na nakakatulong ay kahit paano maranasan man lang ng mga taong nasa lansangan ang buhay mayaman. Ang buhay na nakukuha nila ang gusto nilang kainin at gusto nilang gawin. Ang tanong, nagagawa ba ng DSWD yung mga ganong gawain? Ganon lang po dun mga ka-idol. Yung po ang number 1 mga ka-idol na pinahol ng DSWD mga ginagawang tulong ni Daddy Frankie. Nakukunin nila ang iba at iba isasauli sa pamilya. Dahil po yan, mahihiya po dahil kahihiyan nila. Reputasyon ng DSWD kung saang lalawigan ito. Dahil obligasyon nila at mga ka-idol na maimonitor ang mga ganong tao na nasa lansangan na matulungan nila. So it means natutulog ang DSWD kung anong lalawigan man ito. Mahirap na i-mention mga ka-idol. Totoo po ito. Inggit po ang nangyayari. Inggit at inis, galit. Baka may iba pang mga dahilan. Baka, or hindi ko, I don't know. Kung anong nasa likod nito. Baka, abot naman sa politika. Baka may nakihiring-hiring na nasa pamumuno ngayon na baka tumakbo si Daddy Frankie. Ay, paano? Baka matalo tayo. Di ba? Halimbawa lang, we do not know.
Kasi po napapahiya po ang bayan kung municipality yan o city man yan kung saan si Daddy Frankie nakatira. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kaya gumagawa ng paraan na matigil, maibalik. Tingin mo sana may mag-monitor. Sana ma-monitor ni Daddy Frankie. Kung saan dadalhin yung mga nasa shelter na mga beneficiary ni Daddy Frankie. Kung pagkuha dyan ng DSWD, pagdating doon, ilalagay ba ito sa bahay ampunan o ilalagay ba ito sa home for the agent? Ganun lang po doon mga ka-idol. Pero malabo Wala. Ang gobyerno ng Pilipinas ngayon, talamak pa kung talamak. Dapat nga magpasalamat sila sa mga charity vlogger dahil kahit papano nakakatulong sa kahirapan ng Pilipinas. Ganun lang po doon. Bakit ganun mga ka-Daddy Frankies? Kung gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, kapag may mapansin na nasa may posisyon, gumagawa din ng hakbang para maitigil ito. Bakit kaya? May ganung ugaling hayop. Yung mga ganung way ba? May nakikita ba kayo na may ginawa si Daddy Frankie na mga grounded? Sinasaktan ba ang mga benepisyaryo? Pinapatrabaho ba ang mga benepisyari? Wala. Buhay prinsesa at prinsipe sila doon. Totoo po yun mga ka-idol. Buhay prinsesa at prinsipe ang mga beneficiary ni Daddy Frankie. Diba? Kung may mga idea kayo, comment please section below. Tingnan nyo rin, kapag makuha this coming kasi, kung na-process na ngayon, kasi hanggang main natin tayo ngayon, kung na-process na po yun. Tingin mo rin sa hopefully may mag-monitor, kung ano talaga ang plano ng DSWD, kung yung kinuha yung mga benepisaryo sa lugar sa shelter ni Daddy Frankie, kung saan ito ilalagay. Kung saan man ito ilagay, kagaya rin kay Daddy Frankie sa pag-aalaga, buhay, prinsesa at prinsipe. Ganon lang po doon. Ay kung ganon man lang, hindi bumalik na lang sila dito kay Daddy Frankie. Ang problema mga ka-idol, kailangan talaga ng legal na proseso. Ipapano sa legal na proseso, mabagal naman ang serbisyo. Diba? Ganon ang gobyernuhan ngayon. Mamamatay muna ang tao bago sila tumulong. Totoo po. Makakaramdam ka muna ng sakit bago ka nila i-rescue ng malaom-laom. Gobyerno yan ng Pilipinas. Mabuti nga na dyan si Daddy Frankie, urada, rescue agad, 24 oras, agoy na malaom-laom, saan ka pa? Dahil po, ito po talaga ang dahilan po talaga. Napahiya sila. Sa buong Pilipinas, lalo yung head dyan ng DSWD sa lalawigan. Mahirap na mention mga kaidol. Nahiya. Actually, obligasyon nila po yun. Pero may mga nag-comment mga ka-idol. Tingnan natin sa mga nag-comment. Dito tayo sa una kong in-upload mga ka-idol. Kasi may mga natulungang gobyerno, excuse me, tinulungan ng DSWD. Excuse me mga ka-idol. Sa mga favorite nila, make it even better. Now creamier and milkier. May babasahin lang si Kuya SMB. Dito po, ang sabi pa dito mga ka-idol, sa mga tulhilo po, dumulog din ako sa DSWD. Dumulog ito, pumunta. Dahil kailangan po ng psychological test para sa kaso sa VAWZ. Naging resulta, severe depression po. Monthly check-up. Sabi niya, totoo po.
Sinasamahan po kami na beneficiary nila kaso gagastos po kami. Ang problema, okay lang sana kung bigyan kayo ng panggastos ng DSWD, kagaya kay Daddy Frankie, Gagastos po kami, magbigay po kami ng pang toll gate, sarili naming pagkain, okay lang po kami, may counterpart kami sa agency concern. Bakit ngayon, questionin nila ang Team Daddy Frankie when in the fact, transparent ang ginagawa ng team? Totoo, mga ka-idol. Sa gobyerno, pira-pirahan lang. Kahit anong ahensya, huwag kanyang palakan dyan. Totoo. Bakit SMB? Nagtrabaho ako dati. Alam ko yan, Agoy. Pira-pirahan lang yan. Huwag kayong ano-ano dyan. Ang sabi pa ni ng iba, dapat makipagtulungan na lang ang DSWD. Matagal po dapat. Alam ng DSWD na tama din naman ang ginagawa ni Daddy Frankie. The best part is hindi nasasaktan, hindi napapabayaan ang mga benepisaryo. Di ba? Buhay prinsesa, prinsipe nga di ba? Anong dapat gawin ng DSWD kung really mahal ng DSWD? Makipag-coordinate na lang kay Daddy Frankie. Turuan na lang si Daddy Frankie paano maging legal. Na may pagpatuloy ang mga nagawa ni Daddy Frankie sa pagtulong ng ibang tao. Hindi yung tatanggalan. Ang kapal naman ng mukha. According nga ni Ma'am Lilita at mga DSWD, dapat ka magpasalamat kahit paano manatulungan man lang sila Totoo. Kung mga, alam niyo mga Daddy Frankie, kung humingi kayo ng tulong sa DSWD, marami pang requirement. Yes! Maraming requirement. Sabi ko nga sa'yo, mapatay muna yung pasyente bago matulungan ng gobyerno. Totoo po yun, mga sinasabi ko mga ka-idol. Paglaman mo, Daddy Frankie, karapatan ng bawat beneficiary. Kasi hindi ko rin alam kung anong mga nailabang ni Daddy Frankie kung bakit pinatigil ito. At makinukuha ng DSWD. Siyempre, para kay Daddy Frankie, masakit yun. Siyempre, may pinagsamahan sila ng ilang taon, di ba? Masakit yun kay Daddy Frankie. Yung pinagsamahan nila. However, yung mga homeless na mga tao, okay lang sana kung ilagay sila sa home for the agent, na may mag-a-assist doon. Ito walang problema. Walang problema po doon. Gawing buhay prinsesa, prinsipe din ng DSWD ang mga taong na kinupkop ni Daddy Frankie sa lansangan para magbing buhay prinsesa at prinsipe. According pa ito, sana ipagpatuloy po rin ni Daddy Frankie ang pagtulong lalo kay Oliver. Dagdag ni Daddy Nida. Makipagtulungan si Van Damme sa DSWD, yan kasi walang pamilya. Totoo. So, sana na ilagay na lang sa home for the agent si Van Damme. Total, medyo may siya. May isip naman si Van Damme tingnan natin. Yun nga ang mahirap kung hindi maka-member ng PhilHealth. Di ka pa makaka-avail sa mga gamot sa health center. Paano na kaya ang mga maralita? Totoo, paano yung mahihirap? Diba? Kay Daddy Frankie, di na kailangan ng SSS. Di na kailangan ng pag-ibig, di na pag-alang pag-PhilHealth. Kapag makita ka dapat tulungan, may requirement ba? May hiningi ba kay Nida na requirement? Nagsabi ba si Daddy Frankie, Nida, mayroon kang valid ID. Patingin nga. Ay nako, baka masampal pa si Frankie ni Daddy ni Nida. Di ba? Ano ko lang to, sa kung paano tumulong ang panggobyernuhan. Mabagal po. Mas mabagal pa sa sa langgam. Ay mabuti pa ngayong langgam, mabilis Sa pagong na lang. Ayusin mo SMB. Ganun lang po doon mga ka-idol. Ginawa ni Daddy Frankie tulay
Ginawa ni Daddy Frankie modelo ang kanyang pagbablog, pagcha-charity sa pagtulong ng ibang tao. Ha? Para makatulong. Hindi siya yung charity vlogger na yung pabida-bida. Okay. Alam pabida-bida. Wala siyang ganun. Pero ang ibang charity vlogger mga ka-idol, even revenue ng kanilang sahod sa YouTube, hindi nila ginagalaw. To, saan sila umaasa? Sa padala ng mga sponsor. Pero may hatian pa dun ha. 60-40. Agoy! Talaga. Totoo po yun. 60-40 talaga. Ang hatian nila dun mga ka-idol lang. Ganun. Pero si Daddy Frankie, palakpakan ako. Kumukuha pa siya dun ng kanyang sahod sa YouTube, sa Facebook, at tinutulong sa ibang tao. Mayroon bang mga charity vlog katulad kay Daddy Frankie dyan? Wala. Ginagawang business. Ginagawang business ang kanilang pagbablog, pagcha-charity. Totoo naman. Huwag nang magagalinlangan, mga ka-Daddy Frankie. Mahirap sila, hindi sila nagmi-mission ng DSWD. Mabuti lang mag-mission ng DSWD. Lahat naman tayo. We are free na may open ang ating saloobin dahil we are, SMB, maayos ka. Demokrasya. Demokrasya tayo. Parang nakalimutan ko na yung demokrasya mga ka-idol. Ganon lang po doon po ni Kuya SMB. Ang unang dahilan kung bakit pinatigil nila si Daddy Frankie, nahiya sila. Lalo na doon si Raffy Tulfo. Maraming mga celebrity na nakipag-coordinate. Nag-shout out kay Daddy Frankie. Siguro nahihiya doon ang DSWD kung anong lalawigan man ito, mga ka-idol. Dahil siyempre under nila yon. Mabuti pa si Daddy Frankie nakatulong, pero yung DSWD tulog sa kanilang lugar. Diba? Ganun lang po doon yung point point ni Kuya SMB mga ka-idol. Hindi makatao po. Sana again kung normal naman po kung magandang isipan kung positibo yung isipan kung sino ang mga DSWD diyan sa lalawigan sa lugar na yan, sana tinulungan nila si Daddy Frankie na Daddy Frankie, bakit mag-register ko muna sa SIC? Dahil para ang ating lang naman dito iniiwasan na sumunod tayo sa batas kung anong mayroon sa Pilipinas at para alam naman namin na tama yung ginagawa mo, tumulong sa ibang tao, pero kailangan din natin dumaan sa legal na proseso. Dapat ganung way ang kanilang minimensahe kay Daddy Frankie, hindi yung na bigyan ng talaan, hangganan. Oo, gano'n. Sana lahat po. Dapat, kung gano'n man lang, bakit si Bal Matubang hindi ginanyan? Bakit wala silang shelter? Maraming shelter ngayon, sa mga private shelter, marami dito sa Pilipinas. Tagolay ba nga, wala lisensya Pero it's okay lang. Ang importante, nakatulong. Nakatulong. Hindi nanluloko ng tao. Hindi ba katulad ng iba dyan? Mapicturan lang daw, nangahingi ng tulong. After that, papabaya. Pagdating ng pera, babalikan. Picturan lang, walang pakialam. Pero si Daddy Frankie, nako, papaliguan ka pa. Dati amoy bagoong. Kapag si Daddy Frankie mag-alaga, amoy Johnson Baby Cologne. Siguro, gusto rin magpaligo ng DSWD kay Daddy Frankie. Pero madali lang. Kausapin mo si Daddy Frankie. Madali lang kausap yan. Pwede rin kayo mag-request kung anong klaseng sabon ba ang gagamitin ninyo. Champion ba o surf? Panla ba? Ganon lang po doon mga ka-idol. Yung point ni Kuya SMB. Na sana naman. DSWD.
Wag na ipagkait. Wag nang ipaglaban pa ang yung pride. Kasi napahiya na talaga kayo. Napahiya na talaga kayo sa lalawigan sa inyong kapabayaan na alam naman natin sa kapabayaan ninyo si Daddy Frankie ang gumawa niyang punto por punto na instead na kayo ang nasa papel ni Daddy Frankie, si Daddy Frankie ang gumawa ng hakbang, si Daddy Frankie ang tumulong sa sariling pera na hindi humingi ng tulong sa DSWD. Bullshit. Ganun lang po doon. Insecure? Hindi, nandun yung point na insecure. Naiinis sila dahil nalalamangan sila. Sila tuloy may pundo galing sa gobyerno, wala silang natulungan. Sila tuloy ang in charge, na to monitor the people na kailangan tulungan pero wala sila doon. Hindi nila magawa ang papel ni obligasyon nila. Mabuti pa si Daddy Frankie. Hindi niya obligasyon, tinatrabaho niya. Diba ang sipag? May ganun bang panggobyernuhan ngayon? Wala na. Kapag wala kang pera na ibibigay sa kanilang bulsa, hindi ka papansinin nila. Okay lang sana kung kilala mo yung nasa nagtatrabaho dyan. Pero kung hindi ka kilala, ganun ang gobyernuhan ngayon. Excuse totoo po. Kaya wag na po tayong magtaka kung marami ng mga Pilipinang umalis papunta ibang bansa na nirahan doon dahil sobrang madumi ang pamamalakad ngayon ng gobyernuhan dahil sa mga nasisira lang ang namumuno nito dahil sa mga alipuris na walang pakialam sa mga taong dapat tulungan. Ganun lang po doon. Sana na mabigyan ng kaayusan ang mga beneficiary ni Daddy Frankie na gawing prinsesa at prinsipe sila kung saan sila dadalhin. Okay, sige. Ang iba may mga pamilya, sige, doon ibilagay doon sa kanilang mga pamilya. Ang tanong, magbibigay kaya ang DSWD monthly sa kanilang needs? Bibigyan ba sila ng bahay katulad kay Daddy Frankie? Bibigyan ba sila ng cellphone? Ang mga beneficiary ni Daddy Frankie ng DSWD? Katulad kan Nida. Bibigyan ba si Nida ng bahay? Si Oliver? Kung sino man mga beneficiary dyan? Isama na natin si Ansing. Bibigyan ba kaya ng DSWD? Ilang lang tulong ng DSWD, kulang pang pambili ng toothpaste. Huwag kayong magmalinis, huwag kayong feeling magaling. Kung hindi nyo kaya, kung hindi nyo magaya si Daddy Frankie sa kanya paano siya tumulong, huwag nyo pakialaman. Ang mahirap sa inyo mga DSWD, kung saan man kayong lupalop ng lugar ng Pilipinas, sana marunong kayo magbalanse. Kung hindi si Daddy Frankie gumalaw ng ganun, hindi rin kayo gagalaw? Kung hindi si Daddy Frankie kumain, hindi rin kayo kakain? Kung hindi si Daddy Frankie uminom, hindi rin kayo iinom? Bakit ngayon nyo lang yan nagawa? Dapat kayo nga gumawa noon May mga DSWD, may mag-iikot sa mga taong nasa lansangan na kulang sa pag-iisip. Na mag-ano ng isang lugar, na magamot man lang. Pero nasaan kayo, mga DSWD? Tulog. Nagkakating oras pa. Totoo yun. Dahil nagtrabaho din sa SMB sa gobyerno. Nakakating ka rin SMB. Sometimes. Hindi, bero lang. Ganun lang po doon naman po hindi Kuya SMB mga ka-idol. Na sana naman na turuan nyo na lang si Daddy Frankie.
Ang alam ko kapag first step ayan but not sure registered ka muna sa SIC ang mga charity vlogger. Yeah. Tapos makipag-coordinate ko, hindi ko alam kung paano kumuha. Kasi actually, hindi naman natin yung license, hindi naman business eh. Parang nagkukusang tulong na nga lang si Daddy Frankie. Humingi ba si Daddy ng pera sa mga gobyerno para ipakain kay Ansing? Ipakain kay Oliver? Ipakain kay Bandam? Ipakain kay Ansing, pambili ng motor? Humihingi ba? Di ba hindi? O anong problema? Gusto siguro ng DSWD, ang mga officer doon, sila ang papakainin ni Daddy Frankie. Every day, undocs. Every Tuesday, Mang Inasal, Chowking, Jollibee, McDo, nandun na lahat. Gusto nilang ganun. Huwag naman ganun sana. Tao rin yung mga natulungan ni Daddy Frankie. Sana sana may ayos na po yan. Sana kung anong nasimulan ni Daddy, matapos yan, mai-transfer ng DSWD ng maayos. Nagawing prinsesa, prinsipe din yung tao. Okay? Actually, yung ganyang mga problema sa pag-iisip, libre yan. Medicine yan, libre lang po. Even the injections po, kung medyo malala na. Libre lang po yan. But kung ang plano naman ng DSWD ay ikakaayos naman ng mga beneficiary, palakpakan natin. Walang problema po doon. Importante, mas mabuti nga para makatulong na si Daddy Frankie na ibang dapat tulungan. True. Ang gawin nyo ng DSWD, huwag nyo kontrahin si Daddy Frankie. Ang dapat nyo gawin, makipag-coordinate kay Daddy Frankie. Daddy Frankie, kailangan dumaan tayo sa legal na proseso. Ito ang dapat gawin first step. Dapat ma-registered ka sa SIC or sa Dolly man yan. Actually, hindi naman yung business eh. That is a charity. So, sige. Yun lang po. Turuan nyo. Hindi yung kukunin nyo. Yes, may right kayo kukunin. Kasi actually, government yan eh. Obligasyon nyo yan, hindi kay Daddy Frankie. You have a right na may kunin yun. Pero ang point ng sponsors, even ni Daddy Frankie, na siyang nagsimula, siyang nagpunla, siyang nagkumuha para maging maayos ang buhay nila, sana tuloy-tuloy na. Hanggang maging okay sila, gumaling sila. Katulad na kay Ma'am Shimari. Alam niyo ba yung bipolar old version? Mayroon doon sa Tekram community. Sisingit ko lang. Oo. Grabe ang banat niya noong paninira kay Dib. Pero ngayon, grabe ang langga. Agad! Talaga bagay. Yun ang tinatag bipolar old version. It's just like, lang, biro-biro lang naman po. Ganun lang po dun mga ka-idol yung point ni Kuya SAB. Naisingit ko lang yun. Na sana na maipagpatuloy ng DSWD. Huwag pairalin ang kanilang yabang. Nasa gobyerno kami, dapat kami masunod. Huwag pairalin. Kailangan dyan coordination between DSWD and Daddy Frankie. Ganun lang po dun. So anyway, hanggang dito na lang po na tayo mga may esophagus is grounded. Grounded talaga. Sa mga hindi nakasubscribe mga ka-idol, subscribe nyo na. Kalimutan nyo lang uminom, wag lang to subscribe. Talaga ba SMD? Lalo mga taga Mindanao, Luzon, ang mga taga Leyte, ang mga taga Visayas din Wala. Mga OFW, mga Waray, mga Bisaya, mga taga Samar, ang mga taga Urmukano, nagmigilab shoutout Aton Daddy Frankie supporters, lahat Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag niyong kaligtaan to subscribe this YouTube channel. Atin to. Hanggang sa muli again, this is Kuya SMB. Para siguro puno por punta. Pack na pack. Full na full. Have a good day everyone. Ingat. God bless. Mabuhay po tayong lahat mga ka-Daddy's Frankie. Daddy's Frankie is the best of the best vlogger of the Philippines. Kaya,
Alas, ang ano ko lang, ipahabol ko lang ito mga idol, yung nasa, yung gumagawa kay Daddy Frank, may yung nag-ano niyan, may nasa likod niyan, ha? Baka nasa politika lang din yan, ha mga idol. Ano lang na, imahinasyon, ano lang naman ni Kuya SMB, ano? Ha? Opinion lang naman ni Kuya SMB, may nasa likod niyan, ha? Akala nila tatakbo, mali natin, ano? Ha? Kung ako sa'yo, Daddy, tumakbo ka na lang. Mayor agad! Mayor! Oo. Ang problema, lahat naman tayo pwede tumakbo, ano. Anyway, it's a part of ano lang naman, ano. Opinion lang guys, parang may nasa likod na yan, ha? Sa lalawigan nila. Baka nakakahuruburo, baka tumakbo daw si Daddy Frankie, matalo sila. Agoy! Dahil sa kabaitan. Naku, sa mga lalab kung sinong mga nakatira dyan, ibuto nyo na to. The best to. Pwede nating pagkatiwalaan ay may malasakit sa kapwa-tao. Hanggang sa muli mga kaidol, hanggang dito na lang muna. Susunod naman tayo ng mga kabanata, susunod na rin ang ating premiere. Ay, sinsan mo kung hindi tayo makapag-live, kasi wala tayong time. Oo, kasi pasok, trabaho lang sa Kuya SM. Sometimes after this, matutulog na. Ganun talaga ang buhay. Hanggang sa muli, I love you all guys. Sana subscribe again. Kapag nasa katwiran, ipaglaban. Again, this is Kuya SB. Para siguro, punto por punto, pack na pack, and full na full. Bye bye all guys. See you again next time.